natin si FIVOX Deputy Director Dr. Bartolome Bautista. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Bautista. Ginoong Bautista? Mr. Bautista? Magandang gabi po. Opo. Sir, ano pong mga lugar ang pinaka-pinuruhan ng lindol na ito? Mr. Bautista? Yung pong mga sa ngayon, base sa location ng epicenter, ang mga nare-receive natin medyo serious yung effect ay sa Kananga at sa Haro, and then sa may Ormoc City. Dr. Bautista, meron yung po bang... Yung tatlo pong place na yan, meron po tayong reported damage sa building pero unconfirmed pa. Hindi pa natin ako-confirm. Opo. Dr. Bautista, meron po bang posibilidad ng aftershock at ng tsunami? Ayun pong aftershock, sigurado po yon. In fact, siyem na po yung nadedetect ng network natin na mga aftershocks. Pero yung tsunami po, medyo remote yon. Kasi po nangyari yung lindol sa may kalupahan at hindi naman ganong kalakasan yung magnitude. At unang-una, yung movement ng fault ay horizontal. Hindi siya dominated ng vertical movement. Opo. Hanggang saan po yung pinakamalayong nadama? Yung pagyanig ng lindol na ito? Naramdaman po siya sa mga malalayong island, kagaya ng Negros, Panay Island, at some parts of northern Mindanao na feel nila yung earthquake. Nagkaroon po ba ng pahiwatig na magkakaroon o magaganap itong lindol na ito, Dr. Bautista? Wala po tayong nakitang sign, very quiet yung place before the earthquake. Wala tayong nadedetect na mga earthquake na nangyayari sa place. Kung ganun po, natukoy na po ba? Wala pong mga precursory signs tayong nadetect. Kung ganun po, natukoy na po ba kung ano naging sanhi ng lindol? Alin po? Dr. Bautista? Ang sanhi po ng lindol ay dahil sa paggalaw po ng latest segment ng Philippine Fault. Attributed po ito sa movement along the Philippine Fault sa may parte ng Leyte Island. At ito po ba ay inasahan na maaaring mangyari? Bagaman hindi nalalaman kung kailan ang takdang araw? Dr. Bautista? Inaasahan po natin magkaka-earthquake sa lugar na yan kasi po very active po yung Philippine Fault. In the past, may mga several earthquakes na nangyari na riyan. During historical times, 3 times na may halos ganyan din kalaking earthquake. In 1861, mayroong magnitude 6.1. 1863, magnitude 6.4. And then, pinaka-recent na malakas, yung 1947, magnitude 6.9. And then, may mga several na magnitude nagre-range from 4 to 5. And then, sumunod nga itong 6.5 itong hapon na to. Opo. Maraming salamat po sa inyo. FIVOX Deputy Director Dr. Bartolome Bautista. Thank you very much din po.